Magandang araw sa lahat. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang akdang pampanitikan na kwentong bayan. So ano nga ba ang ibig sabihin ng kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay tumutukoy sa mga tradisyonal na kwento o salaysay na nagmula sa isang partikular na lugar. Ito ay karaniwang ipinapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon sa paraang oral at naglalaman ng mga elementong katutubong sa kulturang pinagmulan nito. So mayroon tayong iba't ibang terminolohiya sa kwentong bayan. Una ay ang kwentong naratibo na ayon kay Prof. Damiana Eugenio na isang dalubhasa ay ang isang kwentong bayan ay isang naratibong salaysay na nagmula sa oral na tradisyon at naglalaman ng mga elemento ng kulturang popular. Ito ay tinatanggap at pinaniniwalaan ng mga tao sa isang partikular na komunidad. Ang ikalawa naman ay ang panitikang oral ni Prof. Alan Dundes, isang Amerikanong eksperto sa folklore. Ang kwentong bayan ay bahagi ng panitikang oral na nagpapakita ng kultura, paniniwala at mga aral ng isang lipunan. Ito ay bahagi ng pagsasali ng kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Okay. Sunod ay ang kwentong tradisyonal ni Prof. Linda Day, isang kilalang antropolohista. Ang kwentong bayan ay uri ng tradisyonal na panitikan na naglalaman ng mga kwento, alamat o kasaysayan na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sunod naman ay ang salaysay ng kultura ni Prof. Richard Bauman, isang antropolohista. Ang mga kwentong bayan ay mahalagang bahagi ng salaysay ng kultura ng isang komunidad. Ito ay naglalarawan ng mga paniniwala, karanasan at pagkakakilanlan ng isang grupo ng mga tao. So, mayroon tayong mga elemento ng kwentong bayan. Una ay ang tauhan. Siya ang nagbibigay buhay sa akdang maaaring maging masama o mabuti. Ikalawa naman ay ang tagpuan. Ito yung panahon o lugar na kung saan naganap ang mga pangyayari sa akda. Ikatlo ay ang banghay. Maayos na pagkakabanghay at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mayroon tayong nilalaman ng banghay. Una ay ang panimulang pangyayari. Ikalawa ay ang tunggalian. Katlo ang kasukdulan at ang ikalima ay ang resolusyon. So mayroon tayong mga halimbawa ng ating kwentong bayan. Ito ay ang kwentong bayan na may pamagat na ang punong kawayan at ang pilosopo ng Mindanao.